Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mabilis na lumipas ang isang araw. Ngunit ang usapan ni Daniel at Greg ay hindi mawaglit-waglit sa isipan niya. They only have 5 days left sa ultimatum na 2 weeks na ibinigay ni Attorney Vasquez para sa desisyon nila ni Greg kung magpapakasal ba sila o hindi. Bakit pa ba niya patatagalin ang desisyon niya kung magpapakasal din naman siya? She is lying on her bed and staring into the ceiling. Handa na ba siya sa panibagong yugto ng buhay niya? She will become Violet Caballero Velasco, isang asawang hindi kayang ipagsigawan at ipangalandakan ni Greg, and worst, maghihiwalay din pagkatapos ng 1 taon. It's only 1 year of marriage, Violet. 1 year. Marahasing napabuntong hininga at lumabas ng kanyang silid. Biglang pumasok sa kanyang isip si Greg. Hindi ito sumabay sa kanilang maghapunan. Hinatiran lang ito ni Ay ng pagkain sa library. Alam niya kung bakit ito nagkulong sa library. Sa kapal ba naman ng mga papeles na dala ni Daniel kanina, ay malamang nagtatrabaho pa ito. Umakyat siya sa ika-4 na palapag kung nasaan ang library at bahagyang pinihit ang pintuan. Hindi nga siya nagkamali. He is working. Greg is wearing his transparent eyeglasses while staring into his laptop. At hawak sa kabilang kamay ang isang papeles. Palipat-lipat ang tingin nito sa screen, laptop at sa papel na hawak nito. Muli niyang sinara ang pintuan at bumaba. Tumuloy siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Pagkatapos magtimpla ay agad itong pumanhik, paakyat sa library. Dala ang kapeng ginawa niya para kay Greg. Kumatok muna siya sa pintuan. Come in, anito na hindi nag-aangat ng tingin. Lumapit siya dito sabay lapag ng umuusok na kape sa harapan nito. Coffee for you? Aniya rito. Napatitig ito sa kanya at sa kapeng ginawa niya. Thank you. Ani ni Greg sabay tanggal ng salamin sa mata at sumandal sa swivel chair nito. May kailangan ka ba? Let's get married. Let's give it a try. Walang gatol na sabi niya. I'm doing this for the both of us. Para sa mga taong umaasa sa asyendang ito. Para sa kumpanya na pinaglalaban mo. Are you sure, Violet? Greg asked. Ayaw mo? Napaungol naman siya. Should I say thank you? No. Huwag ka munang magsaya. I have some condition, Greg. What is it? Say it, Violet. Kumuha siya ng blank sheet of paper at inabot ang ballpen sa kanyang harap at sumulat. Eto, sabay abot ng papel na sinulatan niya kay Greg. Napaungol siya na nabasa ang nakasulat sa puting papel na ibinigay ni Violet. No intimate sense involved. Sleeping in a different room. Inilapag uli ni Greg ang papel sa kanyang harapan. What if ayaw ko? Seryoso ka, Greg? We're doing this for the sake of this hacienda and your company. Marasa na pabuntong hininga bago ulit magsalita rito. It's not like we love each other. Para magsama at matulog sa iisang kwarto. And have intimate scenes. You have a girlfriend anyway. What if I don't have a girlfriend? Would you consider sleeping and having an affair with me? May pang-uuyam na tanong nito sa kanya. No. Napatayo siya sabay hampas ng palad sa mesa. I only gave myself to the man I love. To the man who will spend the rest of his life with me. And it's not you, Greg. Kung ayaw mo sa offer ko, then let's stop this conversation. Hindi nakahuma si Greg sa mga salitang binatawan ni Violet. Tila isang palaso na tumama sa kanyang dibdib iyon. Iniisip niya pa lang na may ibang lalaki na makakahawa kay Violet. Ay parang gusto na niya magwala na. Gusto niyang pumatay. Hindi niya maintindihan ang sarili. What is happening to him? This is not him. Marahas ang bawat buntong hininga na pinakawalan niya bago muling nagsalita. Okay then,
Kinuha niya ang papel na may sulat ni Violet at ballpen at sumulat. Saka inabot iyon kay Violet. Umupo ka. Mag-usap pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Let's fix this tonight, Violet. What the? Napatitig si Violet sa kanya at hindi makapaniwala. You want me to come with you back to Manila and be your secretary? At ano to, ha? Doing my duty as your wife? Are you serious, Greg? Singhal na tanong niya rito, pagkabasa ng kondisyon ni Greg. What do you expect, my wife? It's your duty to take good care of your husband because you are my wife. At kung nasaan ako, nandun ka. Ano na lang ang sasabihin ng nobya mo, Greg, pag magkasama tayo sa iisang bubong? Paano naman ako? How about my freedom? Ako na ang bahala dun, Violet. And besides, walang makakaalam na kasal tayo. Ibig sabihin, mayroon kang kalayaan. 1 taon lang naman. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Kapwa nakatitig sa isa't isa. You make the situation even more complicated, Greg. Anito habang napapasuklay ang sarili sa sariling buhok. Think about it, Violet. Kung nandito ka sa Hacienda at nasa Manila ako, ano sa tingin mo ang iisipin ni Atty. Vasquez? Have you read the entire will? Ipinatong niya ang 2 siko sa ibabaw ng mesa at pinagsalikop ang 2 palad. Bahagyang yumukod at matiim na tinitigan si Violet. Frustration is visible on Violet's face. Napahilamos ito sa kanyang mukha at bumuntong hininga. Tumayo siya at lumipat ng upo sa harap ni Violet at hinawakan ang kamay nito. Makinig ka, Violet. At tinitigan ito sa mga mata nito. We're on this together. And we will get through this together. Please trust me. How can I trust a man who almost took my virginity inside the horse stable? He cropped up. You're too outspoken. Minsan kailangan mong sarilinin ang nasa isip mo at huwag hayaan na lalabas sa bibig mo. He said, habang titig na titig pa rin siya kay Violet at hawak ang mga palad nito. It might harm you. Walang ibang makakapanakit sa akin kundi ikaw. Sabay hablot ng mga palad mula kay Greg at napaungol siya. It's settled then. I will call Atty. Vasquez tomorrow morning. Susundin ko ang gusto mo. But we have to stay in Manila for the meantime at babalik dito sa Hacienda every weekend and play your role as my wife, Violet. Except for the intimate, of course. Aniya sabay pilyong ngiti sa mga labi niya. Tumayo naman si Violet mula sa pag-upo. That's all for now, Greg. Good night. I need to rest my mind. I feel emotionally drained. Tumayo din siya at bahagyang nagtama ang kanilang paningin. Wala ni isa man sa kanila ang nagsalita. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya at napapalunok siya habang titig na titig sa mga mata ni Violet, pababa sa labi nito. Mabilis niyang niyakap ito at bahagya itong napapitlag. Thank you so much, Violet. Thank you. Wika niya habang mahigpit niya itong niyakap. I'm doing this for you, Greg. I'm doing this for Don Ramon. Ani ni Violet sabay kalas mula sa pagyakap kay Greg. Whatever, Violet. Sabay halik sa noo ni Violet. Good night. And kiss her again on their cheeks. Nakaalis na si Violet ngunit nanatili siyang nakatayo at nakatitig sa pintuang nilabasan nito. Finally, tapos na ang problema niya. Mapapasa kanya na ang buong Velasco Group of Companies, his empire. Muli siyang bumalik sa pag-upo sa kanyang swivel chair nang mahagip ng paningin ang kaping ginawa ni Violet na ngayon ay malamig na. Kinuha niya iyon at ininom sabay ngiti pagkatapos niyon. This is a new beginning, new changes. Magbabago ang takbo ng buhay ni Greg sa loob ng 1 taon. May Violet na siyang makakasama sa araw-araw. Simula ngayon makikita niya ang mukha ni Violet mula pagkagising at bago matulog sa gabi. At tila pa nagbigay ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam, kakaibang excitement. Kinuha niya ang papel kung saan nakasulat ang marriage agreement nila at muling napangiti na mabasa ang kondisyon na sinulat ni Violet. No intimate involved and sleeping in a different room, ha? Napaungol naman siya. Napaungol na kita minsan, Violet.
And the next time, sisiguraduhin kong uungol ka uli. And by the time, I will make sure you will ask for more. Begging for more. And you will offer yourself to me without any hesitation. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa papel kung saan nakasulat ang marriage agreement nila ni Violet. Bago siya pumunta sa kanyang silid ay naisipan niyang buksan ang cellphone upang mag-iwan ng mensahe kay Attorney Vasquez at ipaalam dito ang pasya ng pagpapakasal nila ni Violet at papuntahin ito sa asyenda kinabukasan. Kinaumagahan ay maagang nagising si Violet, ngunit nanatili pa rin siyang nakahiga sa kanyang higaan at nakatitig sa kisame. Iniisip ang kahinatnan pagpapakasal niya kay Greg. 1 taon lang, Violet. 1 taon lang. Para ito sa mga taong umaasa sa asyenda at para kay Don Ramon. Bulong ni Violet sa isip niya. Isang katok mula sa pintuan ang pumukaw sa diwa ni Violet. Pasok, aniya. Violet, may bisita kayo ni Senyorito Greg. Wika naman ni Aya. Ang aga naman, sino daw? Attorney Vasquez daw. Napabalikwa si Violet ng bangon buhat sa narinig. Sige, pakisabi pababa na ka mo. Aniya kay Aya. Mabilis ang bawat kilos niya. Agad siyang pumasok sa banyo at ginawa ang ritual niya. Nagsipilyo siya, naligo at mabilis na inayos ang sarili. Pakiramdam niya sa araw na iyon ay sisintensyahan na siya. Di matigil-tigil ang pagkabog ng dibdib niya. Nasa harap na siya ng salamin at sinusuri ang kanyang kabuuan. Isang white off-shoulder na maluwag ang napili niyang isuot na tinirnuhan ng mahabang palda, sabay spray ng pabango sa kanyang leeg. Sinuot ang flat sandal at lumabas ng silid. Bahagya pa siya nagulat na mabungaran sa pintuan si Greg. He is leaning on the wall beside the door and crossing his arms on his chest. Nagtataka siyang tiningnan ito at mas lalo pang dinagdagan nito ang paghuhurumintado ng kanyang puso na maamoy niya ang male musk perfume nito na humahalo sa natural male scent nito. Bakit ang tagal mo? Ani nito sa kanya. Bahagya pa nitong inamoy ang kanyang leeg. You have an addictive smell, sweetheart. Sweetheart? Yes, sweetheart. Ani naman na Greg na pabulong sa kanyang punong tainga. Let's go down. Naghihintay na si Attorney Vasquez. Sabay hila nito sa kamay niya. Hindi na siya pumalag pa at hinayaan na niya si Greg sa ginawa nitong paghawak sa kanyang kamay at pasiklop nito sa kanilang palad. He will be your husband after all. Bahagya pa siyang nailang dahil kitang-kita niya ang pagtitig ni Manang Alice sa kanilang dalawa ni Greg, maging si Aya at si Attorney Vasquez. Bahagya itong tumikim para kunin ang atensyon ni Attorney Vasquez. Maging si Manang Alice at Aya ay bahagyang napaigtad at binawi ang pagkakatitig sa kanila. Good morning, Violet and Mr. Velasco. Wika naman ni Attorney Vasquez. Agad itong tumayo mula sa pagkakaupo sa brown leather sofa at lumapit sa kanila. Good morning, Attorney Vasquez. Ganding bati nito at iniabot nito ang palad ni Attorney Vasquez upang makipagkamay. Sabay giya sa kanya paupo sa kabilang bahagi ng sofa sa harap ni Attorney Vasquez. Saka naman ito umupo sa tabi niya. Let's go straight into the business talk, Mr. Vasquez. Ani nito. Gumiti naman si Attorney Vasquez at mataman silang tinitigan. Mr. Velasco and Miss Caballero, I already prepared of the necessary documents for your wedding. Ang kulang na lang ay ang inyong kasal. Then give us the marriage contract so we can sign it. Ani ulit ni Greg na parang pinipigilan ang sarili na mainis sa kausap. I'm sorry, Mr. Velasco. You have to give her a proper wedding. Kinuha nito ang umuusok na tasa ng kape sa kanyang harapan at humigop sa kamuling tumitig ito sa kanila. Anong klaseng laro ito, Mr. Vasquez? I'm not a shit. Natigil ito sa pagsasalita at napalingon iyon sa kanya. Bahagya niyang hinawakan ang mga palad nito at marahan iyong pinisil sa kabahagyang ngumiti. It's okay, Greg. Hayaan muna natin siyang makapagpaliwanag. Please. Pagsusumano ni Violet at pagpapakalma nito sa kanya.
Marahas naman ang pabuntong hininga si Greg. Pakiramdam ko pinaglalaruan nila tayo, Violet. Para tayo nilang pinaglalaruan. Inis nitong sabi, habang napapasuklay ang daliri sa sariling buhok. Ngunit tinitigan niya ito ng isang makahulugang tingin. Okay, fine, Violet. Fine. Pagsuko naman niya rito. I'm sorry, Mr. Velasco. I'm just doing my job. Inilapag nito ang isang brown envelope sa kanilang harapan habang isang malit na kahon ang iniabot kay Greg. Open it, Mr. Velasco. Utos naman ni Mr. Vasquez kay Greg. Binuksan ni Greg ang malit na kahon at ganun na lamang ang pagkamangha nang makita ang nilalaman nito. It was his parents' wedding ring. Baka sa mukha niya ang matinding pagkamangha at napalingon ito sa kanya at napalunok. Your grandfather told me to give it to you when you decided to marry Violet. Wika ulit ni Mr. Vasquez. Now tell me, how can you put that ring on her finger if you don't have a proper wedding ceremony? Hindi siya makahuma sa kinauupuan na para bang hindi na proseso ng utak niya ang mga sinabi ni Atty. Vasquez. Both she and Greg don't expect this. Ang iniisip lang ni Violet ay pipirma lang sila ng marriage contract. Pagkatapos nun ay tapos na. Hindi nila kapwa inaakala na susurpresahin sila ng ganito ni Don Ramon. Okay then, let's set the wedding. Wika naman ni Greg. Pero Greg, himik ng pagtutol naman ni Violet. Violet, I told you to trust me, right? Just trust me, please. Wika nito na may himig ng pagsusumamo sa kanya. Wala siya nagawa kundi sumabay na lang sa agos ng pangyayari at ipaubaya kay Greg ang lahat. I trust you. Wika niya at matama na nakatitig sa mga mata ng binata. Sabay ng isang malalim na buntong hininga. Thank you, Violet. Ani nito sabay pisil ng palad niya. Good, it's settled then. You still have 4 days to go to prepare for your wedding. May hinablot uli ito na 2 sobre at ibinigay sa kanila. This is for the both of you. A message from your late grandfather. Saka ito tumayo at kuha ang kanyang tote handbag. I have to go now. And before I forget, Violet, I will be the one who send you at the altar on your wedding day. That's Don Ramon will for me to do. See you in your wedding day. Pagpapaalam ni Atty. Vasquez. Nakaalis na si Atty. Vasquez ngunit nanatili pa rin silang nakaupo ni Greg sa sofa. Nakikiramdam sa bawat isa. Hanggang sa isang malalim na buntong hininga ang narinig niyang pinakawala ni Greg. What are we going to do now, Greg? Naisip ni Violet na itanong habang nakatitig sa isang maliit na kahon sa kanilang harapan na kung saan din nakasentro ang tingin ni Greg. Just trust me, Violet. Sabay kuha ng maliit na kahon sa kanilang harapan. Susuotin mo ang singsing ni Mami at ako naman ang singsing ni Daddy. Susuotin natin ang wedding ring ng aking mga magulang. Muli siyang napabuntong hininga. Tila nasaktan siya sa sinabi ni Greg. Pakiramdam niya ay ayaw ni Greg na ipasuot sa kanya ang singsing ng ina nito. Pakiramdam niya ay hindi iyon para sa kanya, kundi para iyon sa babaeng totoong mahal nito at hindi siya ang babaeng iyon. At lubos siyang nasasaktan. Dahil sa di mapigilang emosyon, pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib at ilang sandali na lang ay papatak na ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya upang pumanhik sa kanyang silid at lumihis na dinadaanan upang makaiwas kay Greg. Kinuha niya ang sobre na ibinigay ni Atty. Vasquez at dinala paakyat sa kanyang silid. Bahagya pa niyang nilingon si Aya na nagkukunwaring nagwawalis at si Manang Alice naman. Baka sa mga mukha ng mga ito ang sobrang pagtataka. Sumunod na rin pumanhik si Greg sa kanyang silid. Dumiretso siya sa balcony at umupo sa isang bakal na upuan. Nakaterno ng coffee table. Dala ang sulat, binuklat at binasa iyon. Lumunok muna siya bago binasa ang sulat na iniwan sa kanya ng kanyang lolo. Mahal kong Grego, sa oras na mababasa mo ang liham kong ito, wala na ako.
At sigurado akong ikakasal ka na kay Violet. I'm sorry, Apo, if I disappoint you again. Hindi ako naging mabuting abuelo sa'yo. Dahil sa halip na alagaan kita pagkatapos mamatay ng iyong mga magulang, ay hinayaan kitang lumayo. Grego, Apo, alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Kaya si Violet ang pinili ko para maging asawa mo. Pinaliki ko siya, hinulma at pinag-aral para sa'yo. At higit sa lahat, mabait ang puso niya. Siya yung tipo ng babae na laging handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba. Grego, Apo, I know you deserve her as much as she deserve you. Pareho kayong nawala ng mga magulang sa parehong edad. Walang magpoprotekta sa kanya maliban sa iyo, Grego. Maging isang lalaki tulad ng iyong ama. Maaaring malakas si Violet sa labas, ngunit mahina siya sa loob. Maaaring wala kang nararamdaman para sa kanya ngayon, ngunit alam kong mahuhulog ka sa kanya. Habang umiihip ang mainit na hangin sa araw ng iyong kasal, ako iyon, ang iyong lola, ang iyong mama at ang iyong papa. Niyakap at binabati ka sa iyong espesyal na araw. Karapat-dapat kayo ni Violet sa lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo. Punuin ninyo ng munting halakhak ang mansyon at palawaking muli ang ating lahi. Nagmamahal, Lolo. Napapikit at marahas siyang napumuntong hininga pagkatapos basahin ang sulat na iniwan sa kanya ng yumaong abuelo. Muli siyang pumasok sa loob ng kanyang silid at marahas na ibinagsak ang katawan sa malambot na higaan. Pakiramdam niya ay mentally drained na siya. Nanginginig na binuksan ni Violet ang sulat na iniwan sa kanya ng yumaong si Don. Mahal kong Violet, sa oras na mabasa mo ang sulat kamay kong ito, ay wala na ako sa mundong ibabaw. Alam mo na simulat sa pool ay ikaw na ang babaeng aking itinakda sa aking nag-iisang apo na si Greg. Violet, alam kong hindi madali simula ngunit batid ko na matututunan mong mahalin si Greg. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo, Violet. Naging masalimuot man ang inyong buhay sa pagkawala ng inyong mga magulang at maging sa pagkawala ko. Ngunit nababatid ko na mahahanap ninyo sa isa't isa ang tunay na pagmamahal at kalinga. Violet, Apo, wala man ako sa araw ng inyong kasal, ngunit ako pa rin at ang iyong ina ang pinakamaligayang tao sa buong kalangitan habang nakatunghay sa inyo mula sa aming kinaroroonan. Ang mainit na hangin na dadampi sa iyo sa araw na kasal mo, ako yun at ang mama mo, pagbati sa araw ng iyong kasal. Punuin ninyo ng munting halakhak ang mansyon at palawakin muli ang lahi ng mga Velasco. Nagmamahal, Lolo Ramon. Dinala niya ang sulat sa dibdib kasabay ng pagpatak ng masaganang luha at hagulhol. Paano niya tutuparin ang habilin ni Don? Paano niya tutuparin ang pangako niya dito? Gayong may ibang mahal si Greg.